Sama-sama tayong magiging sarakli. Bago sa saksi, sumiklab ang grass fire sa mabundok na bahagi ng San Mateo, Rizal ngayong gabi. Ang lagablab ng apoy sinabayan ng makapal na usok. Rumesponde naman agad ang mga bombero at naapula ang sunog. Arestado sa Pampanga ang isang Swedish national na may kasong rape sa kanyang pinanggalingang bansa. Ang biktima, 10 taong gulang lamang. Saksi, si John Consulta. Pagkakuha ng tiyempo, pinasok na ng BI Fugitive Search Unit at NBI Bao CD ang tinitirhan ng kanilang dayuhang target kahapon. Sa bisa ng mission order na dala ng BIFSU, huli ang 55 anyos na Swedish national na wanted sa Sweden dahil sa pangnagahasa ng 10 taong gulang na babae noong 2021 at nasangkot na rin umano sa serious financial fraud. Meron siyang red notice. Sumulat sa amin ang Swedish police authorities at meron siyang mga warrant doon sa Swedish. Nagmumulis siya rin ng mga bata. Ayon sa NBI, 5 araw silang nagsagawa ng surveillance para mamonitor ang kausap na Pilipino ng dayuhan na nag-aalok ng mga batang pwedeng abusuin ng suspect. Nang dumating siya dito ay may mga kausap siyang facilitator na nag-aalok din ng mga bata. Considered na siya na pedophile since mayroon nga siyang galaw din ng mga bata sa kanilang bansa at ang iniisip namin yung purpose ng pagpunta niya dito. I done nothing in Sweden and 15 days ago I was in airport in Sweden. I didn't know anything and today I sit here. I still don't know anything. Meron na siyang mission order from the BI. Minabuti na namin na arestuhin siya kaysa sa makapambiktima pa siya ng mga kabataan natin. Agad ipapadeport pabalik ng kanyang bansa ang naaresto ng Swedish national habang patuloy naman ang isasagawang investigasyon ng NBI tungkol sa facilitator na kausap ng naarestong dayuhan. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Posibleng ma-deport din ang Russian vlogger naman na inaresto dahil sa umunoy panggugulo, pangaasar at pagmumura sa ilang Pilipino. Nahaharap po ang vlogger sa patong-patong na reklamo. Saksi, si Chino Gaston. Paparazzi! Paparazzi! Nang aasar, akmang tatangay ng motorsiklo ng gwardiya. Lingin mo. No, I have a question for you. Itinakbo ang sombrero ng isa pa. Di pinalampas pati ilang negosyo. They won't recognize. It's my only fan left in the Tulad chat. ng isang kainan kung saan kinuha ang electric fan at itinakbo. Pati nga sa Boracay, nangaasar din ang vlogger. There we're going to be practicing in 5 minutes to understand how to take off the cords using our knees. Pinagbumura ang ilang empleyado nang payuhan siyang magsuot ng helmet. No, he's not joking. He's not joking. Ang lahat ng yan, for the content pala talaga ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Pero maraming pumuna at hindi natuwa sa panggugulo ng dayuhang vlogger. Kaya nahaharap siya ngayon sa patong-patong na reklamo at inaresto ng mga otoridad sa Pasay City. Inireklamo kasi siya ng isang gwardyang pinagkatuwaan niya sa Taguig. Sinampahan siya ng reklamong theft, unjust vexation, alarm and scandal at violation ng anti-cybercrime law sa Taguig City Prosecutor's Office. Nagkaroon ng theft dahil ninakaw yung sombrero ng guard, tapos dahil nag-post siya kaya nagkaroon ng cybercrime. Opo. Then yung mga guard, parang inaasar niya meron na mga alarm na scandal, nag-create siya ng doon. Sa the public place, disruption of public. Sa pahayag ng Bonifacio Global City, sinabing nakipagtulungan sila sa mga otoridad at gumagawa na ng mga kailangang legal na hakbang para tugunan ang sitwasyon.
Pero kahit sa pag-aresto, tila walang ipinapakitang pagsisisi ang vlogger ayon sa Bureau of Immigration. Habang kinakausap ng otoridad, panay ang ngiti at umaakto pa siyang humahalik sa direksyon ng kamera. Bagamat haharap din sa deportation proceeding, hindi muna siya pauuwiin hanggang di na didesisyonan ang reklamong isinampa laban sa kanya o kung aabot ito sa kaso. Kung siya po ay mapatunayan na meron siyang mga kasalanan dito sa bansa, sa ating mga local courts, at siya po ay sintensyahan ng local courts ng pagkakakulong, kailangan tapusin niya po muna yung sentensya niya dito sa Pilipinas, sa ating mga local jails, before we can implement the deportation. Halos tiyak naman ang deportation dahil sa paglabag niya sa mga panuntunan ng Bureau of Immigration para sa mga dayuhan. Nakita natin yung mga acts niya doon sa mga pinost niya sa social media ay talagang disruptive at hindi kumbaga katanggap-tanggap sa ating society. Kaya ito po lahat ng checklists, kumbaga tick box for being an undesirable alien, chinikan na niya. Sa isang pahayag, pinasalamatan ng Department of Tourism ang mga law enforcement agencies at BI sa kanilang mabilis na aksyon laban sa vlogger. Base naman sa mga nakalap na impormasyon ng immigration, dati na ring naaresto sa iba pang mga bansa ang dayuhang vlogger dahil din sa mga pang-aasar at panggugulo niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Inireklamo ang isang residente sa Dipolog City, Zamboanga del Norte matapos umanong tapunan ng mainit na tubig ang mga alagang aso ng kanyang kapitbahay. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa viral video na yan, makikita ang isang residente na naglalakad habang may bitbit na tila maliit na balde. Ang laman ng bitbit na balde, mainit na tubig pala na itinapon niya sa kulungan ng mga aso. Agad siyang umalis. Maya-maya, maririnig ang tila iyak ng mga aso at may nakita pa na usok na nakuhanan ng CCTV. Nabidyuhan yan sa labas ng isang bahay sa Barangay Turno, Dipolog City, Zamboanga del Norte, pasado 1:00 ng madaling araw noong Martes. Ayon sa isang kaanak ng may-ari ng mga aso, nagtamo ng paso sa paa ang aso at paso sa dibdib ang tuta nito. Agad nilang dinala ang mag-inang aso sa City Veterinarian para maipagamot. Nasa mabuti ng kalagayan ang mag-inang aso. Ipinatawag na ng barangay ang nagtapo ng mainit na tubig. Napag-alaman, nakapitbahay siya ng mga complainant. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng inirereklamo. Pero lumalabas sa pangunang investigasyon na naingayan umano ang residente sa mga aso kaya tinapunan niya ito ng mainit na tubig. Desidido naman ang mga may-ari ng aso na maghabla laban sa nasabing sospek. Ayon sa Animal Health and Welfare Division ng Department of Agriculture Region 9, mahigpit na ipinagbabawal ang ginawa niya base sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act. Kato sa iyang gihimo na gibuhusan niya og init tubig, ang isa pa katuiro na sakito. So na ground para pwede sa kasuhan. Sige man ko siya astre. Sakaling mapatunayang nagkasala, makaharap ang inireklamo sa parusang pagkakakulong at multa. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Kalaboso ang 3 lalaki dahil sa magkakahiwalay na reklamo ng pang-aabuso sa mga menor de edad. Saksi, si John Consulta. Walang kawala ang 41 taong gulang na lalaking yan nang arestuhin ng mga ahente ng NBI Cavite North sa San Pablo, Laguna. Hinuli siya dahil sa pang-aabuso umano sa 2 anak ng kanyang kinakasama, pati sa kanyang mismong anak na 4 taong gulang pa lang. Hindi na masikmura nung 2 anak. Yung ginagawa niya, nagsumbong na sa NBI through a non-governmental organization. So tinrabaho ng NBI at napatunayan namin na yung 4 years old na sarili niyang anak ay minumulestya niya rin. Ayon sa NBI, sinamantala ng suspect ang pagkakataong wala ang nanay ng mga biktima na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Subong pa ng mga biktima sa NBI, tinututukan daw sila ng kutsilyo sa tuwing nangyayari ang pangahalay at tinatakot na papatayin ang kanilang lola kapag di pumayag sa kanyang gusto. Ito po ay nagsimula noong 17 taong gulang pa lamang ang kanyang stepdaughter at sinimulan niya pong gahasain ang bata. Yung tatay lang ang pinaka-guardian nila at kasama itong 3 biktima natin. Wala silang ibang kasama doon sa bahay.
naharap sa reklamong rape, child abuse at expanded Anti-Trafficking in Persons Act ang suspect na mariing itinanggi ang paratang. Wala naman po akong pagsisisihan, sir, kasi wala naman po talaga akong ginawa. Isang lolo rin ang inaresto sa Angono, Rizal dahil sa panghahari umano sa 10 taong gulang na bata. Ang 63 anyos na akusado, ama ng stepmom ng biktima at itinuturing na guardian nito. Itong akusado is nag-umpisa yung kanyang pangmomolestya nitong 10 taong gulang noong 2019, and noong 2022 doon na po nagkaroon ng persahang panghahalay dito sa ating biktima. 2022 raw nang sabihin ng biktima sa kanyang class advisor ang nangyari, saka ipinaalam sa kanyang stepmom at inireport ang krimen. Ayon sa akusado, 4 na taon pa lang ang biktima ay nasa pangangalaga na raw niya ito. Itinanggi niyang hinipuan at ginahasa ang biktima. Hindi po ito yung paghawak sa dibdib. Parang nalambing na ng paghalik sa pisngi. Ginagalit ko lang po para tumigil sa pagsi-cellphone. Hindi po totoo yung paggagahasa. April 11 noong nakaraang taon nang ilabas ang arrest warrant laban sa akusado dahil sa kasong statutory rape. Police paras po kami buhat. Ito po ay aming na-arresto sa base ng warrant of arrest. Naharap din sa kasong statutory rape at rape by sexual assault ang 57 anyos na lalaking yan na iniresto sa loob ng kanyang bahay sa Baras, Rizal. Siya ang itinuturong ng gahasa umano sa 11 anyos na biktima. Ayon sa pulisya, kinuha noon ang lalaki bilang tagapangalaga ng bata bago umalis ang kanyang nanay para magtrabaho sa ibang bansa. Bali, itong akusado is family friend. Nangyari 2 beses po yung insidente ng panghahalay dito sa ating biktima in 2023, May and July. Then, nai-report lang yung krimen last June 2024. Hindi rin agad nakapagsumbong ang biktima sa kanyang magulang dahil sa pananakot umano ng akusado na palalayasin siya. Itinanggi naman ng akusado ang akusasyon. Hindi ko po inawakan yung bata. Yung petsa po nun wala po ako nun sa bahay. May trabaho po ako nun . Tinuring ko pong mga anak din sila dahil naawa rin po ako dahil yung nakiusap po yung nanay. Wala po talaga daw na pag-iwanan o kamag-anak na tumanggap sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nasagip ang 9 na taong gulang na bata sa online na pambubugaw umano ng kanyang sariling ina. Saksi, si Emil Sumangit. Patawad kay nanay. Patawad sa aking anak. Ganyan na lang ang pagsisisi ng isang ina ng maaresto ng pulisya matapos mahuling binubugaw niya ang sariling anak sa mga parokyanong dayuhan. Sa operasyon sa Los Baños, Laguna, tumambad ang nakaubad na grade 4 student sa harapan ng kamera habang nakawig. Magdamit ka muna, bebe. Nasaan damit mo? Huwag ka matakot, bebe. Ito mama, mas malaki ito. Na-recover din sa raid ang mga pinasuot sa biktima. May natuklasan din ang pulisya sa kanilang investigasyon. Hindi lang basta picture, kundi live stream. So kung nakaschedule na yung live stream, sa kanya ipe-play actual kung anong pang-aabuso ang ginagawa niya sa kanyang sariling anak. Noong 1 taon pa sinimulan ng krimen, isang Amerikano ang malimit na customer. Masakit. Durog na durog ako. Pinagsisisihan ko. Alam niya yun. Nagsusorry ako sa anak ko. Sa ilalim ang biktima sa counseling at aalalayan ng PNP at DSWD bago siya ibalik sa eskwelahan. Posibleng maparusahan ng suspect ng life imprisonment dahil sa pambubugaw. Sa pag-aaral ng International Justice Mission Philippines at University of Nottingham, halos kalahating milyong bata ang naging biktima ng online sexual abuse and exploitation noong 2022. Karamihan sa mga sangkot mismong kaanak o kakilala pa ng mga biktimang bata. For every trafficker, there are more or less 3 child victims. And these traffickers are usually relatives or people known to the victims. Isa sa mga biktima si Ruby, hindi niya tunay na pangalan. Sa pagharap niya sa Senado, hinikayat niya ang mga tulad niyang biktima ng basagin ng kanilang katahimikan. And if I can do it, believe in yourself that you can do it too. Kung mananatili tayong tahimik, mananatiling walang takot ang mga tao na gumagawa nito na nang-aabuso ng mga bata. Ayon sa DSWD, natatarget ang kabataang Pinoy dahil madalas sila naka-online at madaling makatransaksyon. Filipinos are good in communicating in English,
So this is another factor. Meron na ring mga app online na kayang hubaran ang isang tao ayon sa Deep Web Connect, isang cybersecurity advocate. There are bots na lets you undress yung mga minors or any other people. Dami po sa pamamagitan po ng bots and artificial intelligence. Ngayon nagigimbal ako dahil may undress AI pala na pwedeng hubaran gamit ang AI, ang batang yon, at ibenta ang picture sa internet, subscription pa. Sobrang nakakashock, sobrang nakakagalit. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Pinapaaral sa Senate Legal Department ang sabinang inihanda ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay po sa pagdinig ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina, hindi dumalo sa pagdinig ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal. Saksi, si Mav Gonzalez. Walang matanong mula sa ehekutibo, pulisya at militar ang mga senador sa pagdinig kanina ukol sa pagpapaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Gusto pa namang linawin ng Foreign Relations Committee kung sino ang doktor na nag-clear na bumiyahe ang dating Pangulo kahit mataas umano ang blood sugar, kung bakit Pilipinas ang naghatid sa kanya sa The Hague at kung bakit wala umanong passport at visa ang mga police escort na naghatid sa kanya. Maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yun. Sabi mo niya, he's just following orders. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos. Kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Ang eroplanong yan, ayon sa senadora, regular umanong ginagamit ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Who authorized the charter or lease since it was a private aircraft? And if it was paid for by the Office of the President, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement, tapakahaba. Meron rin naman presidential plane ang Air Force. Bakit iba yung ginagamit? At bakit nagamit ulit pagkatapos dinala si Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa Lawag. Gaya ng ipinaliwanag sa ipinadalang sulat sa Senado, sinabi muli ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sapat na ang unang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, kaya walang pinadalang taga-ehekutibo kanina. There are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. Pero tanong ni Committee Chair Senador Amy Marcos, paano ang pahayag ng palasyo nitong April 1 na hindi pipigilan ng mga miyembro ng gabinete? Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang i-snub yung ating imbitasyon. I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Ayon kay Senadora Marcos, may nakahanda ng sabina pero kailangan pang pirmahan ni Senate President Chis Escudero. Bring them here to the Senate, now. Pinapaaral na ito ni Escudero sa Senate Legal Department. Sabi ng Korte, kapag valid ang invocation ng executive privilege, hindi pwedeng gamitan ng compulsory process ng Senado, kabilang na ang sabina. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Bumaba raw ang bilang ng text scam nitong unang bahagi ng 2025 batay sa datos ng isang grupo. Pero tila nagbago lang daw ng diskarte ang mga scammer dahil dumami naman ang mga scam call. Saksi, si Joseph Moro. Hindi na lamang text, kundi pati tawag ginagamit na rin daw ng mga scammer. Sa datos ng isang global anti-scam application sa unang bahagi ng 2025, tumaas ng 74.32% ang bilang ng scam calls kumpara nung huling quarter ng 2024.
lampas 200% namang mas mataas kumpara sa first quarter ng 2024. Samantalang yung mga tech scams bumagsak ng 68.83% mula sa datos ng huling bahagi ng 2024. Ayon sa grupo, ang ibig sabihin nito nagbabago na rin ang taktika. Ang mga scammer sa harap ng mas epektibo ang pagre-report laban sa mga ito at lumalawak na kaalaman ng publiko. Isa sa mga solusyon laban sa mga scammer ang SIM Card Registration Act. Pero aminado, kahit ang bagong talagang kalihim ng DICT na may kailangan pang higpitan sa pagpapatupad ng batas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, re-reviewin nila ang sistemang ipinatutupad ng mga telecommunications company sa pagre-rehistro ng SIM card. So the intent of the law is to minimize, if not eradicate, yung mga scams. Now, like most laws that have been implemented, kasi bago pa lang naman siya, there are areas for improvement. And the telcos right now, I'm happy to tell you, they're working on improving their registration process. Kailangan daw masiguro na hindi naman magagamit ng mga scammer ang data privacy para ituloy ang mga buktot na gawain. So the nice thing about it is the Data Privacy Commission is with the DICT. We balance security with privacy. Sakaling may maengkwentro ang mga scam texts at calls, pwedeng i-report sa hotline ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Apektado ang stock market ng Pilipinas kasunod ng dagdag taripang inanunsyo ni US President Donald Trump sa halos 200 bansa. At ayon sa isang ekonomista, pwedeng makaapekto ang madagdag taripa sa palitan ng piso kontra dolyar at maging sa presyo ng mga bilihin, pati na ang bill sa kuryente at tubig. Saksi, si Mark Salazar. My fellow Americans, this is Liberation Day. And the day that we began to make America wealthy again. Kasunod ng mga taripang una ng pinataw ng Amerika sa Canada, Mexico at China, inanunsyo ni US President Donald Trump epektibo April 9, ipatutupad ng Amerika ang reciprocal tariffs nito sa 185 bansa at teritoryo. Di bababa sa 10% ang ipapataw. Pero para sa ibang bansa, gaya ng China, 34% ang dagdag taripa bukod pa sa 20% na nauna nilang ipinataw. Kaya ang kabuang taripa sa Chinese products, 54%. They complain if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America. Kasama sa papatawan ng reciprocal tariffs ang Pilipinas, 17% batay sa chart na inilabas ng White House. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, $12.14 billion o 16.6% ng export ng Pilipinas noong 2024 napunta sa Amerika na top export trading partner ng bansa. Titingnan pa ng Malacanang kung ano ang magiging epekto nito sa mga industriya sa bansa. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, maaaring hindi ganong katindi ang epekto ng mga bagong taripa kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia na pinatawan ng mas malaking porsyento. Gaya ng Cambodia, ng Lao PDR, Vietnam at Myanmar na nasa mahigit 40% ang taripa. Tayo nga ang pangalawang pinakamababa ang reciprocal tariff sa ASEAN member states, sunod sa Singapore na pinatawan ng 10%. Halimbawa, dahil mas mababa ang taripa ng Pilipinas kaysa Thailand na nag-e-export din ng coconut, mas magiging competitive ang Philippine coconut exports. Maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. Ayon sa DTI, may mga ini-export din ng Pilipinas na exempted sa reciprocal tariff, gaya ng copper ores, integrated circuits at iba pa. Bagamat kasama sa dagdag taripa ang agri-based products, partikular ang pagkain. Pero ayon sa isang ekonomista, dahil magmamahal ang bilihin sa Amerika, baka magbigay daan yan sa mas mataas na interest rates na posibleng mauwi sa pagsadsad ng piso kontra dolyar. Como net importing country tayo, ang dami na nating ni-import, pati pagkain. Mas lalo na, nag-i-import tayo ng gasolina. No?
primary import yan. Kaya yung mga ini-import na yan na ginagamit natin, magmamahal. Pati mga dati na nating utang na dolyar ang ibinabayad, tataas. Pati nga yung mga utang na mga utilities na binabayaran sa ating electricity o water bill, dolyar din yan. At kapag tumaas ang bilihin sa Amerika, asahan ding bababa ang dollar remittances ng mga Pinoy sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ang Rodrigo Roa Duterte. Nagsagawa ng konsultasyon ng International Criminal Court sa mga kinatawan ng umano'y biktima ng extrajudicial killings sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Mariz Umal. Sa isinumiting 16 na pahinang dokumento ng ICC Registry sa Pretrial Chamber 1 kahapon, sinabi nilang nagkaroon na sila ng 3 konsultasyon sa mga kinatawan ng umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit 200 kinatawan ang kasama sa mga konsultasyon na humarap para sa mahigit 2,000 biktima at mahigit 1,500 na pamilya ng EJK noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa ICC, hindi pa tungkol sa kaso ang konsultasyon. When we have an investigation regarding a certain conflict or a certain zone, like in the Philippines, we need to already kind of contact the media and contact the victims and try to prepare for when a case would come. For example, part of the consultation with the victims was about how can they identify themselves. Are there ID cards? Are there official documentation? Are there any unofficial documentation that can be provided to kind of prove their identity and so on. Hiniling ng registry sa pretrial chamber na tanggapin ang iba't ibang ID na opisyal na inisyu sa Pilipinas dahil hindi pa ganap na naipapatupad dito ang national ID system. Nilinaw naman ni Dr. Abdallah na hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Sa confirmation of charges sa September 23, hindi raw inaasahan na maraming witness ang ihaharap. A witness is a person who is called by the parties, by the prosecution or by the defense or by the judges for that matter, to testify, to provide valuable information that can be useful for the judges to decide on a certain case. A witness may or not be a victim. An expert is a witness. An insider is a witness. There are different types of witnesses, but not necessarily a victim. Isa sa mga naghahanda para mag-apply para sa partisipasyon sa kaso, si Mira. Di niya tunay na pangalan na nasa The Hague ngayon. 2 raw sa kanyang mga kapatid ay napagkamalang sangkot umano sa droga at pinagbintangang nanlaban, kaya pinaslang sa umano'y police operations noong May 2017 sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Para ipakita na talagang may mga biktima, nandito kami. Marami talaga at marami rin din talagang takot. Kahit alam nila na biktima sila, talagang natatakot sila. Samantala, kaugnay sa mga Pilipinong inaresto sa Qatar dahil sa pagtitipon para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ng Department of Migrant Workers na naka-provisional release na ang 17 Pinoy. Ibig sabihin, laya sila pero hindi pwedeng lumabas ng Qatar. Walang reklamong isinampalaban sa kanila pero iniimbestigahan sila para sa illegal assembly. Patuloy raw ang legal at welfare assistance para sa kanila. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Humingi na paumanhin si MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go kaugnay ng umano'y pamamahiya niya sa isang opisyal ng PNP dahil sa maling pagparada sa labas ng istasyon. Sabi ni Go nang magtungo sa tanggapan ng National Police Commission, wala siyang intensyong makasakit ng damdamin. Tinanggap naman ito ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan na umaasa raw na maghihilom ang mga sugat. Ayon kay Go, mas magiging maingat na siya sa pagganap sa kanyang trabaho. Ang sabi naman ni Police Captain Eric Felipe, napatawad na niya si Go, pero naghain pa rin siya ng reklamong cyber libel laban kay Go at sa isa pang nag-post ng video. Emotions ay hindi po tama na ilagay po sa ating ulo at it's not the right thing to do. The respect for each other, it should always be the top-notch priority sa lahat naman po ng bagay. So with that, Commissioner, once again, humihingi po ako sa inyo ng pangunawa at humihingi rin po ako sa inyo ng pasensya personally. Commissioner,
Actually, sinusuportahan ko po siya dun sa crusades niya. It is my personal decision po to file a case for posting edited and spliced videos online na medyo nakasira po ng ating pagkatao. With that po, as of this moment, yun lang po muna ang aking masasabi. Isa sa ilalim na po sa Comelec control ang bayan ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Isang linggo yan matapos mapaslang sa pananambang doon ng isang election officer at ang kanyang asawa. Unanimous ang desisyon ng Comelec en banc. Pero paglilinaw ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, hindi isa sa ilalim sa Comelec control ang buong Maguindanao del Norte. Inaasahang bukas, ilalabas ang resolusyon at ang mga alituntunin kaugnay ng hangganan ng kapangyarihan at responsibilidad ng Comelec sa mga lugar na kanilang kontrolado. 39 na araw bago ang eleksyon 2025, masugid pa rin ang panunuyo ng mga kandidato sa pagkasenador sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ating saksihan. Cash grant para sa 50 years ng kasal ang isinulong ni Sunny Matula. Ipinaglaban ni Liza Masa ang karapatan ng kababaihan. Advokasya ni Jerome Adonis ang dagdag budget sa edukasyon. Pagpapalakas ng health service ang kay Nurse Aline Andamo. Pagtaas ng sahod ng manggagawa ang kay Mimi Doringo. Kasama rin nila si Modi Floranda. Bumisita sa Iloilo City si Heidi Mendoza. Libreng pabahay ang isinusulong ni Manny Pacquiao. Committee on Agriculture. Pagbaba ng presyo ng bilihin ang itinulak ni Kiko Pangilinan. Susuportahan daw ni Ariel Carubin ang mga batas para sa PWD. Nangako si Camille Villar ng suporta sa infrastructure projects. Pagalis ng VAT sa kuryente ang inilaban ni Benhur Abalos sa Angeles City. Iminungkahi ni Bam Aquino ang pagsama ng job training program sa mga paaralan. Advokasya ni Mayor Abby Binay ang pagpapalakas ng early childhood education. Gusto pahabain ni Senator Bong Revilla ang termino ng barangay officials. Tututukan ni Representative Bonifacio Busita ang agrikultura. Tinalakay ni Senator Pia Cayetano ang inclusive community-driven leadership. Nag-ikot-ikot naman si Atty. Angelo de Alban sa mga terminal palengke. Sustainable stormwater management ang isinusulong na David D'Angelo. Hangad pataasin ni Leody de Guzman ang sahod ng mga taga-probinsya. Mga magsasaka ang prioridad ni Luke Espiritu. Pagpapalakas ng sports ang isinulong ni Senator Bongo. Pagwawakas ng korupsyon ang panawagan ni Ping Lacson. Pagpapalago ng turismo ang advokasya ni Senator Lito Lapid. Kapakanan ng mahihirap ang isa sa mga prioridad ni Congressman Rodante Marcoleta. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mano-manong tinanggal ng mga rescuer ang mga bato at iba pang debris para iligtas ang 13 taong gulang na babae sa isang monasteryo sa Myanmar. Natrap siya roon matapos yumanig ang malakas na lindol noong Biyernes. May isa ring nailigtas kahapon mula sa gumuhong hotel. Patuloy ang rescue operations sa Myanmar kung saan umakyat na sa mahigit 3,000 ang bilang ng mga nasawi. Halos 5,000 naman ang sugatan at 300 pa ang hinahanap. Kabilang na po dyan ang 4 na Pilipino. Nakikipag-ugnayan ang assessment team ng Embahada ng Pilipinas sa Yangon sa ASEAN Emergency Response and Assessment Team para sa paghahanap sa kanila. Aminado sina Ashley Ortega at AC Bonifacio na naninibago sila sa outside world. 3 linggo rin kasi silang nanatili sa bahay ni Kuya. At namimiss na nga raw nila ang mga naiwang housemate. Nabasa na rin daw nila ang mga negatibong komento ng mga netizen pero hindi raw ito maka-aapekto sa kanilang pagkakaibigan. Alam namin kung saan kami nanggagaling. And of course, bilang ate sa isang loob ng bahay, on the outside world, panindigan ko na rin. That's talagang magiging ate ako for AC. We know details that other people also don't know. Me and Ate Ash, what we went through, there's more to it than what was shown.
Samot-saring adventure na may magagandang tanawin ang maaaring dayuhin ngayong tag-init sa Benguet at Ilocos Norte. Ating saksihan. Iba't ibang pasyalan na may samot-saring aktibidad ba ang hanap nyo ngayong tag-init? Tara't pumasyal sa Ilocos Norte. Sa bayan ng Adams, patok ang isang strawberry farm sa mga gustong pumitas ng strawberry. Libre ang pagtikim sa red and white strawberries, pero 200 pesos kada kilo para sa mga gustong mag-take out. Kung sakaling mapagod, pwedeng mag-overnight sa mga cottage. Pwede ring magtayo ng tent. Pwede ring mag-hangout sa hanging bridge for extra adventure. Magandang tanawin at chill activity naman ang binabalik-balikan sa Burgos. Patok ang Kapurpurawan Rock Formation. Bukod kasi sa Instagrammable view, pwede ring mag-horseback riding. Dagdag atraksyon din ang windmills. At dahil dinarayo, pakiusap ng lokal na pamahalaan na huwag mag-iwan ng basura rito. Exercise with a view naman ang peg ng ilang empleyado ng DENR sa Ilocos Norte. Aba, may pa-morning Zumba sa tuktok ng Mount Lamin sa bayan ng Pilig. Sila ang nagmomonitor sa bundok dahil hindi ito bukas sa publiko para maiwasan ang forest fire. Bahagi raw ito ng pag-promote nila ng wellness at fitness. Pagkatapos mag-Zumba, nagpakitang gila sila sa pagluto ng samut-saring putahe. Sa Tublay, Benguet, malabulak na mga ulap ang sasalubong sa inyo. Kaya isa ito talaga sa mga dinarayo, lalo na ng mga mahihilig mag-picture. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.